Magandang araw po sa inyo. Bukod kay Amy Marcos at kay Sara Duterte, magandang araw po sa inyo, of course sa mga OFW na nakikinig po sa atin nasaan man po kayong panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo except sa dalawang to, si Amy Marcos at si Sara Duterte. Alam mo, Amy Marcos, nagpalabas ka na naman ng kung ano-anong statement na yan. Amy Marcos, sorry to Sara Duterte for pushing her to run for VP. Drama nyo na naman to eh. Drama na naman yan na magkakaroon ka ng statement, mag-apologize ka kay Sara Duterte. Manang, madalas kayo magkasama, magkatabi pa kayo. Pwede mo naman sabihin, Sara, sorry pinilit kitang tumakbo kasama si bangag kong kapatid. Pwede mo naman sabihin ng ganun eh. Bakit idadaan mo pa sa media? Bakit kinakailangan mo pang maglabas ng statement na ganyan? Pabida. Pabida ka, girl. Pabida ka, manang. Hindi ka na pinapansin? Nawawala ka na sa eksena, kaya gawa ka na naman ng issue. Bakit? Hindi ka pa rin kinukonfirm ni Sara Duterte na ikaw ang napusuan maging pambato sa pagka-vice presidente sa 2028? Uy, ang dami nyo raw, 4 kayo. So, kailangan magpapansin ni ni Amy. Magpapansin siya kay Sara. Kasi natatabunan siya ng eksena. Hindi pwedeng matabunan siya ng eksena. Papansin na siya ngayon. Nag-sorry ka, pwede mo naman gawin ng personal yan. Di ba ikaw ka-coffee? Ikaw, halimbawa, sa tingin mo, nagkasala ka sa isang tao. Hindi ba dapat pag nag-apologize ka, mas katanggap-tanggap, realistically sasabihin mo siya in person, harapan kayo, pasensya na, ganyan, nagawa ko. Hindi ko alam na ito mangyayari. I assure you, hindi na mauulit, etc. Mas ma-appreciate pa ng taong pinagsosorihan mo. Pero itong si Amy Marcos, dinampas sa TV. Therefore, hindi siya sincere na mag-apologize kay Sara Duterte. Therefore, hindi yan yung kanyang motibo na talaga mag-apologize. Ang motibo niya, gumawa ng eksena. Ang motibo niya, gumawa ng drama, pag-usapan muli. Mga dilis na bubudol. Naniniwala. Pero kami hindi. Ito, debunk natin itong mga kalokohan na ito. Kunyari pa, apologize. Nako, drama po yung gusto ninyo. Senator Amy Marcos has apologized to VP Sara Duterte for supposedly causing his misfortune by encouraging her to run during the 2022 elections and allowing her to be subjected to brutal national politics. See? Nakita nyo na? Wala sa puso ni Sara Duterte ang maglingkod. Napilit lang siya ni Amy Marcos. See? Vice Presidente. Wala, hindi niya gusto yan. Gusto niya lang ng posisyon. Tapos, ngayon, isusulong niyo pa maging presidente yan. Wala nga sa puso niya ang maglingkod eh. Pinilit lang siya ni Amy Marcos. Mismong si Amy Marcos na ang umamin. Pinilit lang siya. Hindi ka coffee kasi nag-announce na yan eh. Sabi niya tatakbo siya para sa 2028 elections. Hindi na yan pinilit. Hindi, ganun pa rin yan. Iba pa rin ang motibo niyan. Kaya tatakbo sa pagka-presidente yan, hoping na mananalo siya para maipaghiganti niya yung pagkakakulong ng tatay niya. Again, hindi ang paglingkuran ng taong bayan. Hindi ang paglingkuran ng Pilipinas. Hindi yan ang motibo ni Sara. Kaya wag na wag iboto yang si Sara. Hindi yan ang kanyang motibo. Pansariling interes yan. Bakit mo iboboto yan? Ang mali dito ni Amy Marcos, dapat hindi ka kay Sara nag-apologize eh. Dapat nag-apologize ka sa taong bayan kasi yung tao na pinaupo mo dyan, na pinilit mo, ikaw na mismo nagsabi, coming from your words, pinilit mo si Sara Duterte, hindi siya nagtatrabaho. You apologize to the Filipino people. Kasi yung tao na nandiyan sa pwesto na yan, second highest position of the land, hindi nagtatrabaho. Pasahod ng taong bayan, ang atang masaklap pa, pabigat sa taong bayan. Dapat nag-apologize ka sa taong bayan. Total, kinukonsider mo ang sarili mo na may kasalanan kung bakit naging vice-presidente si Sara, mag-apologize ka sa tao. Ikaw naglagay dyan eh. Tamad, batugan, walang ginagawa, walang accomplishment, puro biyahe, puro paninira. Doon, mag-apologize ka sa taong bayan. Ba't ka kay Sara mag-apologize?
Siya ang nakikinabang. Excuse me, Madam Amy Marcos. Si Sara ang nakikinabang. Biglang nga yumaman, no? Tingnan mo yung salin, no? Biglang umangat, to. Tapos sa kanya ka mag-apologize? No! Isang malaking kalokohan na magsosorry ka kay Sara. Siya ang nakikinabang sa posisyon niya. Winaldas ang confidential funds. Tapos sa kanya ka magsosorry. Sa taong bayan ka magsorry. In a video posted Tuesday, Marcos said she feels guilty for what happened to Vice President who is yet again facing another impeachment proceeding, and to her family, particularly former President Rodrigo Duterte, who was arrested and transferred to The Hague, Netherlands, for charges of crimes against humanity. Talaga nga naman, nasobrahan ka na ng sip-sip. Amy, nasobrahan ka na sa sip-sip na yan. Kahit anong statement pa ang sabihin mo, hindi yan i-consider ng ICC judges para i-release si Digong, i-grant yung interim release na yan. Kahit ano pang sabihin mo, it will never change. Ang gawin mo, maghanap ka ng mga ebidensya para malinis si Tatay Digong, pakawalan siya ng ICC. Hindi yung kahit na statement, hala, sige, bla 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 bla. Walang merit. Alam naman natin kung bakit mo ginagawa yan Audition piece mo yan para talaga ma-confirm ka. Ikaw na ang pambato sa pagka-vice presidente come 2028. Audition piece mo yan Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte. Higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara, pinahamak ko siya Tingnan mo, ganun na lang yon. Pinahamak mo yung tao, sorry na lang. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana na nahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. So utang na loob pa pala ng taong bayan yan. Nalagay yung vice presidente si Sara Duterte. Utang na loob pa pala namin yan. Excuse me. Hindi na nga nagtatrabaho yan. Utang na loob pa rin namin yan. Dahil binulabog siya, supposedly nasa Davao lang siya, alkalde siya dyan. Naging vice presidente. Utang na loob pa pala namin yan. Amy Marcos, kanino ka ba talaga? Pabor ka ba sa taong bayan o pabor ka sa mga Duterte? Sana na nahibik yun sa Davao. Mayor siya, walang kalaban-laban. Ikaw ba naman That is one of the most crucial decision. Running for a high position or second to the highest position, Vice President. Tapos, makikinig ka sa ibang tao na hindi mo pa kamag-anak. Makikinig ka kay Amy Marcos. Ganyan pala katanga yan, si Sara. Wala siyang sariling desisyon. At kung pumalpak, maninisi. Ganun ba yun? Ikaw yan Ikaw yung nakaupo. Accountability yan Pag sumabit yan, ikaw yan. Pag nag-succeed yan, ikaw yan. Hindi yan si Amy Marcos. Kaya pala, ayaw managot ni Sara Duterte sa mga kasalanan niya kasi hindi niya naman inaako yung desisyon tumakbo siya sa pagka-vice presidente. Siguro sinisisi niya si Amy Marcos. O di si Amy ang papanagutin mo dyan. Hindi niya pala inaako. O kay Amy lang yan. Ang gulo niyo, di ba? Marcos in a separate video posted Monday, si Amy to recalled that her father, late Ferdinand Marcos, used to tell her to repent and reflect on who she should forgive and ask forgiveness from during the Holy Week. Nako! Dinamay niyo pa ang Holy Week. In the first video, she sought forgiveness from her father for supposedly not being able to watch over her brother, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., whom she had a falling out with over issues on politics and alleged drug use. Sabi niya sa madaling sabi, Tatay, si Marcos Sr., sorry. Pasensya ka na, hindi ko nabantayan si Marcos, nag-addict. Palpak ka. Diba? Kung totoo man yan, palpak ka na ate, wala kang kwenta. Anong inatupag mo? Palpak ka. So gusto mo rin maging vice presidente, palpak ka nga Kapatid mo, hindi mo nabantayan. Kung totoo man yung sinasabi mo, o gawa-gawa mo lang yan. Most probably, gawa-gawa mo lang yan. Kasi nandiligaw ka sa mga Duterte. Eventually, tatakwil mo rin yung mga Duterte. Babalik ka rin sa kapatid mo. Puro kasinungalingan itong si Amy.
Hindi ka na nga gusto ni Basti eh. Di ba? Hindi ka na nga gusto ng grupo ng mga Duterte, nila Harry Roque, ayaw nga sa'yo eh. Kasi alam na may iba kang motibo eh. Pati patay, dinamay mo pa, mag-apologize ka kay Marcos Sr. dahil napabayaan mo si Marcos. Unang-una, hindi ka kailangan ni PBBM. Hindi, kapatid ka pero hindi ka niya kailangan. Wala kang contribution sa kanya eh. Kasi kung totoong may malasakit ka na kapatid, susuportahan mo yung kapatid mo sa administrasyon na ito. Wala kang ginawa suporta eh. Wala kang ibang ginawa kundi manira eh. Pangalawa, andyan si First Lady na magpoprotekta kay PBBM. Kung protector lang naman ang hinahanap natin ha, hindi ikaw. Mas capable si First Lady Liza Araneta Marcos na protektahan yung asawa niya. Hindi ikaw, Amy. Kasi iba pinoprotektahan mo. Ang pinoprotektahan mo mga Duterte. Ang pinoprotektahan mo yung political position mo. Mag-apologize ka? Ang drama yan. Diba? Ngayon nag-usap kami ni Sarah. Sabi niya. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh. Dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita pero hindi ko naman akalain magkakaganito. Palpak kayong dalawa. Kayong dalawa may kasalanan. Diba? Kayo lang yan. Huwag na kayo manisi. Kung mag-apologize kayo sa isa't isa, sarilihin nyo na lang yan. Kasalanan nyo yan eh. Parang iniinis nyo pa yung taong bayan eh. Taong bayan niya ang pinahamak nyo kay Sara eh. Diba? Palpak ang nilagay nyong vice presidente eh. Regardless of the situation, the senator said, there's still a silver lining that Sara was elected vice president because she is in a better position to help Filipinos in need. Diyos mio, Marimar, Amy Marcos, ano bang nagawa ni Sara? Sige, magbigay ka nga ng accomplishments ni Sara. Kung mayor ka lang, ano kaya ang gawain mo? Ano yung gagawin mo sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao, sa Mindanao? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. Yun nga eh. Ang habol nyo kasi position. Pag nagsalita si Amy Marcos, halatang-halata mo talaga politika, trapo. Ang habol nyo position. Yung number ang hinabol nyo, second highest position. Pero yung service nasaan? Panindigan din nyo yan, mataas yung posisyon na yan. Anong ginawa ni Sara? May serbisyo bang ginawa yan? May natulong ba yan kay Presidente? Magtanim ng puno? Magdampot ng basura? Diyos mio, Marimar. For almost 400,000 a month salary. Plus incentives, allowances, plus the travel. Magtanim ng puno lang at magpulot ng basura. Yan lang ang nagawa. Diba? Ikaka-proud mo ba yan? Yan pa ang taong pagsosorihan mo, Amy Marcos. Isip-isip ka. O ginagamit mo lang yung mga Duterte. Eventually, babalik ka sa kapatid mo. Anong laro yan? Ano sa tingin ninyo? Ka-coffee. Sige. Nilalaro ba ito mga Duterte ni Amy Marcos? O talagang ito ang tunay na bangag? Kakaprotekta sa mga Duterte, sisirain ang gobyerno. I-comment nyo sa comment section, no? Para nakikita rin po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe, and I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.